Yung pangatlo, yun ang gagawin yun kasi doon na mababago yung ano niyo, utak niyo eh. Doon na kayo magkukuli na tama ba to? O okay ba tong sagot ko? Tama ba to? Mali ba to? Ano kaya? Yun. Okay, good morning everyone. I'm David R. Ferdinand M. Macuras, RME, CHRA, Registered Master Electrician and Certified Human Resource Associate. Ngayong araw, pag-uusapan natin kung paano nakapasa sa CHRA and tips and tricks kung paano nakapasa doon. Lipat natin itong camera kasi may babasahin ako para sa inyo. Yusin natin. Okay, medyo malamig, sinisipon tayo. Game. Kasi backstory muna tayo. Okay, lineman ako sa isang co-op. Training, kaya meron tayong nag-take ako ng board exam or registered master electrician. Kaya meron tayong RME. So ngayon, habang nagtatrabaho ako, nag-aaral ako ng 4 years ng BSBA kasi nagka-pandemic noon eh. So nagkaroon ng mga offer yung school ng online. Yun, ginrab natin. So while working, nag-aaral tayo through online. Matapos natin yung 4-year course na BSBA. Then nag-take tayo na itong CHRA, nakapasa naman tayo. First taker nga pala, first taker. Great. Liwanag ko lang. Yung CHRA kasi kailangan mo may mga category kasi yun bago ka makapag-take noon. So yung sa akin, category ko is category A. Category A is graduate or graduating students of BSBA, Human Resource Management, BS or AB Psychology, Guidance and Counseling, Organization Management, Behavioral Science, Public Administration, Legal Management, and Law Juris Doctor. Category B, graduate of MA Psychology, MBA major in HR, and MPA major in Personnel Administration. Category C, any 4 years degree holder with at least 1 year HR-related work experience. Dito maraming nakakapag-take dito gawa nung may 1 year HR experience sila. Kahit anong kurso, basta meron kang 1 year HR experience, pwede na yun. Tapos, category D, tertiary faculty members handling HR-related subject and course. Ito yung mga teacher siguro. Teacher na mga faculty members na nag-HR na nagtuturo ng mga HR-related subject. Category E, people manager, yung mga bossing natin dyan. Mga bossing na sa mga kumpanya. Mga director, manager, supervisor, department heads, team leader na merong 4 years degree ulit. Okay. Coverage of exam tayo. Coverage is 3 hours examination divided into 2 sets. Set 1 yung sorry. Natin dito para magulo yung aking set. Wala kasi yung aking holder. CP holder kaya pinapatong ko lang. Okay, coverage is 3 hours examination divided into 2 sets. 2 sets siya. Recruitment and selection, work learning and development, compensation and benefits, performance management, job analysis and design, and risk management. Yung set 1, una. Yung set 2 naman, labor and HR related laws. Labor law yun. Okay, so exam naman tayo. Yung exam nila, may babayaran ka. Ngayon is 2025 na. Year 2025. Nag-take ako na itong nakaraan. Ang binayaran ko is January ako nag-take.
binayaran ko is 1,700. Ewan ko lang dati, pero ngayon 1,700 na siya. Yun, nagbayad ako through online, GCash. GCash yung binayaran ko. Okay, tip number 1 tayo. Bago kayo mag-start na mag-take, kailangan kumpletuhin nyo na agad muna yung requirements nyo. 2x2 picture, proof of enrollment or graduation, for ano sila tumatanggap sila ng mga graduating students. Kaya magsisend lang kayo ng ng mga yung katunayan na kayo ay graduating students na kasama sa category. Doon sa mga graduate naman, need nila ng TOR, COG, diploma or alumni ID with course. Tapos yung proof of payment, i-send mo siya through email. After nun, pag na-validate na nila yung payment mo at saka yung mga requirements mo, 2 working days mag-i-email sila sa inyo na okay na, nakapagbayad na kayo, may schedule na kayo. Magbibigay sila ng reviewer. Reviewer na hindi pwedeng i-share sa iba. Kasi bawal. Yun yung unang-unang nila. Nagbabawal na technique. Ayaw nila i-share. Hindi ko alam. Basta bawal. Yun. Tapos, kailangan mo na mag-prepare ng exam. Sa exam, kailangan mo meron kang cellphone para sa Zoom at saka yung laptop or desktop. Kasi doon sa laptop or desktop, doon ka magte-take ng exam, may bibigay sa yung website, tapos i-click mo lang yung link nila, then doon ka mag-exam. Tapos yung Zoom ay nakatutok sa iyo yun, naka-monitor sila. Tapos yun, habang nagte-take ka ng exam, nakatingin sila sa inyo. Madami naman kayo. Tapos yun, experience ko doon is pag mayroon silang napansin, tinatawag nila, Mr. ganyan, 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 Ma'am ganyan, nag-message po. Hindi naman nila sinasabi ng personal sa Zoom. Kumbaga, Mr. Makuha, meron akong message sa inyo, paki-check niya lang. Ganun lang yung sinasabi. Pero hindi nila sinasabi kung ano yung, siguro pinapaayos yung camera or tagilid or kung ano man kakaiba doon. Pero napakahirap. Hindi mo kaya talagang alam niyo na yun. Hindi. Wag yung gagawin. At balita ko, nabablock kayo, hindi na kayo makakapag-take ng CHRA exam. Tapos, isa pa, ang nangyayari daw is pag nagbukas kayo ng ibang tab sa computer, sa laptop, nagbukas kayo ng ibang tab sa website, parang automatic yata magko-close daw. Sabi lang hindi ko alam yung totoo, pero ganun daw mangyayari kasi monitor nila yun. Okay, ito na. Ito na tayo sa tips. Manood lang kayo ng YouTube about sa CHRA. Madami kayong makukuha doon. Tapos yung merong ibang mga YouTube vloggers dyan na tungkol sa CHRA na yung iba na meron silang binibigay na link para i-download nyo. At try ko kunin, ilalagay ko sa baba. Baka tayo copy lang pero tawag dito ano ba tawag doon? Forget. Yun, credits na lang sa mga kapwa ko CHRA dyan na nakapasa at nagbigay ng tulong sa ating mga kapwa CHRA. Okay, sa exam, yung exam is mas sa exam, kasi mas nag-focus ako sa labor law kasi pakiramdam ko ang hirap niya. Ang hirap niya. Kasi syempre, law yun, labor law.
Pero promise sa akin, doon kayo mag-focus sa sa set 1, yung recruitment. Kasi yung labor law, fix na yun eh. Wala ka na magagawa doon, fix na siya. Batas na yun eh. Basa-basahin mo na lang, tapos ano siya eh, paano ko ba explain to? Basta fix na yun. Yung kasi, yung set 1, medyo nagulat ako eh. Kasi katulad ngayon, 2025 na, may mga lumabas na mga bagong policy na 2025. January pa lang, lumabas na 2025 na, meron lumabas siya na 2025 na policy. Basta tip ko lang sa inyo. Basahin niyo yung mga bagong policy sa HR. Oo, yun. Yung mga isa pa, yung mga exam doon sa wala akong mabanggitin na exam wala, bawal. Yung mga exam doon is siya eh, yung mga makikita mong reviewer, wala talaga siya doon. Alam mo, yung utak tsaka pang-intindi mo lang talaga, nandun siya, oo. Nagigets nyo ba yung sinasabi ko? Lahat ng reviewer na makikita nyo, wala siya doon sa exam. Hindi siya katulad na kunyari, ito yung tanong doon sa reviewer, ito din yung tanong sa exam. Hindi siya ganun. Iba. Hindi siya ganun. Kaya dapat, pag magre-review kayo, iintindihin nyo yung phrases, kung ano yung tanong, iintindihin nyo. Kasi iba yung sa reviewer at iba dun sa mismong exam. Talaga magugulat ka kasi ako, panatag. Mas panatag ako dun sa set 1 eh. Tapos nag-focus ako sa labor law kasi nga, kala ko mahirap. Ngayon, grabe yung nangyari. Buti na lang talaga. Alam nyo talaga lamang yung, hindi naman lamang yung, hindi ako magaling sa English, pero lamang yung magaling umintindi. Kahit hindi ka magaling magsalita, syempre, guess nyo na yun eh, magaling kayong umintindi. Basta yung review nyo, naintindihan nyo, good yun, talaga. Padiwala kayo sa akin. Grabe yung experience talaga. Hindi ko talaga akalain yung ganung pangyayari na yung mga ni-review ko is wala talaga siya doon. Wala talaga siya doon sa mga reviewer. Lahat ng na-review ko, lahat ng binigay ng kapwa natin CHRA na reviewer, wala siya doon. Maliban doon sa labor law, kasi yung labor law, fix yun talaga. Wala ka nang magagawa doon. Kung ano yun nandun, yun na yun. Pero yung sa isa, para siyang style interview na hindi mo alam kung ano yung itatanong. O, alam mo yung sagot. Alam ko dyan syempre, bago ka interviewin pag magtatrabaho ka, prepared ka. Pero, di ba syempre may mga tanong sa'yo na katulad ng, what's your weaknesses, what's your strength, mga pangkaraniwan tanong, na pagdating mo doon, iba yung tanong nila. Pero same nung answer dun sa pinakatanong. Kaya dapat intindihin nyo lang mabuti yung exam. Intindihin nyo yung nire-review nyo. Nandun lang kasi yun eh. Nandun lahat sa reviewer. Ang gulo ko, no? Sabi ko kanina wala doon sa reviewer. Pero nandun lahat. Kung nag-guess nyo ako, yung reviewer, intindihin nyo. Intindihin nyo lang siya kasi yung binabasa nyo, huwag kayong tatanda na kunyari may isang sentence kayo natatandaan, tapos pagdating doon sa exam, hahanapin nyo yung sentence na yun para yun ang sagot. Hindi ganun. Iba siya. Okay, siguro medyo mahaba na yung explanation ko. Gusto ko lang talaga ikwento kung ano yung experience ko dun sa exam ng CHRA. Masaya naman siya, medyo nakakaba nung una. Kasi habang inaayos mo yung Zoom, tapos tinitingnan mo yung ayos na kailangan. Meron silang requirements kung paano yung tamang ayos nung
cellphone, paano ayos niya na hindi dapat sa likod, sa tagiliran siya. Tapos yun, inaayos mo talaga siya para hindi ka masita. Yun. Tapos, bibigyan kayo ng link kung paano, talagang exact, yung mismong exam, eksakto sa oras. Kunyari pag sinabi nilang alauna mag-o-open, meron silang isasend sa inyo sa email na link. Tapos yung link na yon, ito pa isang tip pala. Yung link na yon, i-open nyo na agad siya. Para naka-prepare na siya agad sa sa desktop mo. Naka-prepare na agad siya. Kasi once na pumatak na yung oras, may lalabas na naman dun sa may tagiliran na hindi ko maalala pero parang take exam yata or open or basta ganon. Another is, take kayo ng exam. Yung exam na yun is percent 1 to 100 yun. Tip ko lang sa inyo is pinipindot ko sa yun 1 to 100 may next ganun. Pero hindi ka pwedeng mag-jump agad sa 100 from galing ka sa 1, jump mo sa 100. Hindi, kailangan umpisa ka sa 1, next 2, 3, 4, 5, tsaka mo siya pwedeng ibalik. Kaya kung ako sa inyo, pwede nyo namang, hindi ko alam kung pwede magsulat pero parang bawal ito kasi walang makikita kahit ano sa desk mo kundi yung keyboard, mouse, blanco on desk. Tapos ang calculator, may calculator pero hindi siya ganun kagamit. Ginamit ko siya siguro mga ilang beses lang. Medyo malito lang ako noon. Ginamit ako ng calculator. Pero kung magaling kayo sa math, di nyo na kailangan yun. Medyo ko lang. Kailangan yun. Gagamitin yun. Okay. Yung sa exam, tips ko sa inyo is bilisan yung sagot. Pag hindi nyo alam, next nyo na agad para mabilis. Tapos siguro mga 2 rounds lang. Kunyari, nasagutan nyo 1, 2, 3 and so on. Pagdating mo 100, pagka medyo may pagkukuli ka, pwede mo pa siyang tip ko lang para sa akin lang. Pwede ka pang umikot ng isa pa. Balik ka ulit sa 1, then up to 100. Yung pangatlo, yun ang gagawin yun kasi doon na mababago yung utak nyo doon na kayo magkukuli na tama ba to? O okay ba itong sagot ko? Tama ba to? Mali ba to? Ano kaya? Yun. Basta yung pangatlo, huwag nyo gagawin. I-send nyo na. Send nyo na lang siya. Kasi pagka babalik-balikan nyo, magkukuli kayo. Doon kayo mag-iisip. Doon kayo magkakaroon ng pagkukuli. Yung basta magkakaproblema kayo doon pag hindi. Magkakaproblema kayo kasi iisip-isipin nyo yun Medyo, ano ba? Pero mahaba naman yung oras. Napakahaba. Sa akin kasi natapos lang ako siguro mga 45 minutes. Tapos na yung yung set 1. Halos parehas. Medyo mas mabilis yung set 2, yung sa labor. Yun. After nun sa set 1, yung sa set 1, maaga ako natapos So, bibigyan kayo ng break. Pwede kayong lumabas, umalis sa posto nyo. Pero huwag nyo papatayin yung computer, tsaka yung yung Zoom. Yung Zoom, huwag na wag. Pero meron daw, meron kasi mga nag-exam na set A, nakapasa sila, then set B, baksak sila. Binabanggit ng proctor kasi yung una mga 12 merong anong tawag dito parang yung kanila ano ba yun? Di ko maalala. yung ano ba yun?
Okay. Orientation. Nabablanko ako. Meron yung orientation sa simula, mga basta mga kasi nag-start ako mag-open ng no link, mga anong link tuloy nung Zoom, mga 12, tapos sinantay ko na lang siya. Maya yun, open na siya. Meron pa yung orientation. Ipapaliwanag naman sa inyo kung paano gamitin, kung paano yung process ng exam. Yun. Okay, well, dun sa balik tayo sa set 1, maaga tayo natapos. Minantay natin yung oras, tapos wala tayong ginalaw, hindi natin ginalaw yung sa computer, yung Zoom, hinayaan lang natin open siya. Ngayon, pag malapit na yung set 2, nag-a-announce naman yung sabihin nila mag-start na yung set 2, pakitapos na yung may mga natitira pang nagsasagot. Pakitapos na lahat. Tapos yun, balik ka na sa upuan mo, i-open mo na agad yung link para sa set 2 kasi automatic naman siya eh. Pag open mo doon, sa screen mo lang siya, yung set 2 will start in ganyan. Makikita mo ulit katulad ng set 1, start mo lang siya. Yun, exam ulit. Then tapos maaga ulit. Basta maaga siguro, maaga kayo matatapos nun. Maiintindihan nyo yun pagka naranasan nyo. Sasabihin nyo, maaba pa yung oras. Oo, kasi yung oras, mahaba, totally talaga mahaba yung oras. Pero sa akin kasi, ayoko nang balik-balikan yung mga tanong kasi doon ako nagkakaroon ng pagkuli-kuli tsaka agam-agam. Oo, kasi pagka binalikan-balikan mo siya yung tanong, so doon ka na stress na nagkakaroon pa ng isipin na tama ba to? Oo, ganun. Kahit alam mo na sa sarili mo, nung unang sinagutan mo siya, kahit alam mo na sa sarili mong tama siya, pag binalikan mo siya, doon ka pa magkakamali. Oo. So, yun lang. Okay? Sana meron akong na-share sa inyo na nakatulong para sa pag-take nyo ng CHR exam. And good luck sa inyo. God bless. Sana makapasa kayo. Okay. Bye.